Isa sa mga pangalan na ibinanggit ng 18 ex-Marines mga kadonatics ay ang pangalan ni Luis Tro. Kasama siya sa affidavit na tumanggap ng maleta-maleta mga kadonatics. Nako! At eto, today lang mga kadonatics, nag-react na si Jinky Luistro, ang bruha ng Kongreso. Mga kadonatics, tinina niya o inaccept. Obviously, you know the answer mga kadonatics. Pero, remember the time na sa campaigning mga kadonatics, ano ang sigaw niya palagi doon? Dahil kay Speaker! Ha? May AX dahil kay Speaker! Ha? May akap! Mga kadonatics, alam naman natin na ang pinakamaraming maleta, ang congressman na may pinakamaraming maleta mga kadonatics ay si Romualdez. At ito, nagsalita na nga. At viral ang video ngayon ni BBM mga kadonatics kung saan nung in-announce na yung pangalan niya, makikita mo ang reaksyon ng mga tao mga kadonatics. Ibang-iba. Wala. Na lupigan na. Ay nako, na overwhelmed mga kadonatics, shall we say, mas matindi pa ang karisma ni Kitty Duterte kaysa karisma ni BBM ngayon. Tingnan nyo mga kadonatics, nakakahiya talaga. Eto, pakinggan muna natin. No. Unahin mo muna natin yung video na yun mga kadonatics na tila ba wala na silang pakialam kay Bongbong Marcos. Maiksi lang to mga kadonatics, but very powerful. Ganyan na kawalang kwenta yung Pangulo para sa taong bayan. See? Look at this mga kadonatics. It only means na wala na. Wala nang salig. Wala nang trust yung taong bayan kay Bongbong Marcos. The President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Tingnan nyo yung reaksyon ng mga tao. Ayoy, kawawa. Oh? Sino ang nagpumalakpak? Isa lang nakita We mo. may now be seated. Mga kadonatics, nakakahiya talaga. Okay, basahin natin yung caption dito. May winter ba sa Pilipinas? Bakit parang nilalamig ang mga Pilipino? Kawawa naman kayo. Palakpak please. Pag the Vice President of the Philippines. Grabe mga kadonatics. Pag si Inday Sara dyan, nako. Baka, kailangan niya ng bodyguard kasi dumugin talaga si Inday Sara dyan. Panoorin natin uli. Ganyan na mga kadonatics, walang tiwala yung tao sa presidente. Andyan lang sila siguro mga kadonatics in that meeting because maybe may ayuda The President of the Republic of the Wala. Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Tingnan nyo naman, nakakahiya. Isa lang yung nakita natin pumalakpak mga kadonatics. See? Look at that. Look at that mga kadonatics. Nakakahiya talaga. Hindi pa niya na-realize na ayaw na ng mga tao sa kanya? At ang sinasabi pa nila mga kadonatics at especially itong mga loyalist na dumarami na daw ang sumusuporta kay BBM ngayon. Saan madami doon? Kung kakaunti na lang nga ang tao mga kadonatics, nanlamig pa. Eto, puntahan natin si Luis Tro. Ito mga kadonatics. I vehemently. Ito yung ginagamit ng mga politicians mga kadonatics pag mag-deny sila ng isang bagay. I vehemently. Talagang strong word yung ginagamit nila. Ito. Dito sa inyong proceedings, itiniming naman itong pasabog nitong di umano'y mga dating sundalo na naging kasapakat daw sa pamudmod ng higit 800 billion pesos na nakalagay sa mali-maleta, 'di ba? Napamudmuran na raw ibang mga kasama niyo diyan sa Kongreso. I forgot lang, no? Kasama ba kayo sa nakatanggap daw? My name is included in the affidavit of the 18 Okay. ex-Marines, no? Okay. And I was Tingnan yung reaction ni Jinky Luis Tro dito mga kadonatics. That is not the reaction of not being guilty mga kadonatics. That is not the reaction mga kadonatics sa mga taong hindi guilty.
makakalma, di ba? Tingnan nyo. to take advantage of this opportunity as Mhm. well, Christian. I vehemently deny having received that alleged maleta, no? Alam mo, Christian, simula Vehemently. Yan talaga yung ginagamit nila palagi. I vehemently, mga kadonatics. Look at that. Ha? Dahil kay speaker, may AX. Dahil kay speaker, may akap. Paldong-paldo. Ngayon, vehemently. nung lumabas itong issue ito, I was not bothered at all eh. Kasi upon seeing the affidavit, it is totally concocted. No? As a matter of fact, ang daming mga inconsistencies. At ang unang naging reason kung bakit masunog sila is the inclusion of Congresswoman Laila De Lima, which during that Yeah. time is not yet a member of the House. Di ba? Wow, hindi ata nakikinig itong si Luis Tron, ang bruha, mga kadonatics, na sinabi na nga ng ex-Marines, 18 ex-Marines, nung isang araw, kahapon ata, mga kadonatics, na 2025 nila nakitang tumanggap ng resibo, no? Isang paper bag, mga kadonatics, na laman ng pera itong si De Lima. 3 to 5 times the, mga kadonatics. 2025, nakalaya na si De Limao niyan. Nakalaya na. At congresswoman na, Jinky Luistro. So, I was not bothered at all when I saw that maleta. So, you are not bothered na sinabi nila sa affidavit na nakipag-meeting si Trillanes sa mga ACC, which ngayon, mga kadonatics, they admitted it already. Are you not bothered? So, ganyan pala, mga kadonatics, subjective. Yung sa tingin mo na ayaw mo, mga kadonatics, hindi mo pa panininiwalaan. Para bang Bible interpretation, no? 'Di ba? Na kung anong sa tingin mo, mga kadonatics, ang interpretasyon mo sa particular na verse na yan, na do you think nakakaganda para sa church nyo, ay yun yung kinukuha nyo interpretation. At sa tingin nyo, in this, in the other side, mga kadonatics, may interpretation na ganito na nakakasama sa church, you will not accept it. And that is the reason why, mga kadonatics, na ang daming relihiyon, 35,000 religions, mga kadonatics, or religions, basing only one book. Why is that? Why is that, mga kadonatics? Because of that interpretation. Kung gusto nila, ini-interpret nila, mga kadonatics, ang Biblia on how they like it. Ganito din, mga kadonatics. Pag ayaw nila, ay nakakasira sa kanila eh. Kaya ganun na lang. That affidavit. But since we are discussing about it, so I'm taking advantage of this opportunity. This is the first time actually that I will be addressing that issue. And I will reiterate, I vehemently deny having received that alleged maleta. Nag-iisip ka pa kung anong sabihin. Pero nung basa nyo doon sa expose na iyon, na tiniming dito sa impeachment proceedings at saka doon sa ICC, confirmation of charges hearings. I share your view, Christian. I share the view of many people na Many people. this is designed to discredit the ICC proceeding, including Many the peoples. impeachment proceeding, no? Sino kayo, many people? Kasi tama ka eh. At tagal na pala nangyari eh. Bakit ngayon lang nilabas? Di ba, Christian? That is not the way, mga kadonatics, an innocent woman would react. Diba? That is not, mga kadonatics. Pag ako, pinasinungalingan mo, ay talagang I would do something. I would prove myself, mga kadonatics, as an innocent one. Diba? Now, ikaw, Jinky Luistro, isa kang abogado, abogada, why don't you file a case? Grabe yan. Kung hindi yan totoo, libelous yan, mga kadonatics. Libelous yan. Why don't you file a case? Diba? Magaling ka. Bakit?
Sinama yung pangalan mo. Because mga kadunatics, baka kung sa korte na magkaalaman doon na, oh nako, yung mga ebidensya, maglabasan yung ebidensya mga kadunatics na talagang nagpapatunay na totoo yung mga sinabi ng ex-Marines. Yeah, they chose not to take it for granted mga kadunatics. I mean, they chose to take it for granted rather. So the timing is very, very, very suspicious. Okay. Pero yun nga, dahil merong ganyang pasabog and that's being amplified by many DDS supporters online, did that somehow affect you in terms of your handling of the proceedings? Kumbaga, baka mas nag-ingat kayo. Teka lang, merong ganitong efforts, no? Merong ganitong amplification. Ako, Christian, since I assumed my duty as Justice Chair, even prior to this impeachment proceedings, I've been very diligent and very strict when it comes to the implementation of the rules, no? Kakaiba si Madam ngayon, no? Napaka-kalma mga kadunatics. Ano kaya? Is it because the truth, mga kadunatics, is right in front of you? And you are denying it? And I adopted the same approach, the same character, the same value when we started this impeachment proceeding. I think and I observe, mas marami naman yung naka-appreciate the way we handle the proceeding compared to those who are Napaka-bias mo nga. questioning the credibility of the proceeding. So I Okay. think, Christian, I was able to maintain, preserve the integrity and credibility of the impeachment proceeding which we just presided. We continue to preside, Chris. Pwede ba yun, mga kadunatics, magiging chairwoman ka tapos napaka-bias mo? You don't even consider other side, mga kadunatics. Ay, talagang, no? Kakaiba ka. Kakaiba. Tapos, many people daw are satisfied, mga kadunatics, sa kanyang performance. Sinong many people? Sino kayang pinagsasabihan niya, mga kadunatics? Sino kaya ang many people na yan? Well, anyway, makinig tayo kay Father Shano. May matinding sinabi niya siya, mga kadunatics, patungkol sa kay BBM. Nako, kung bakit ganito na lang ang itsura ni BBM. Mga kadunatics, kakaiba. Bakit? Kung nakita nyo yung bagong interview kay BBM, mga kadunatics, namayat talaga siya. Like, I really don't know kung anong nangyari, namayat at nangitim. At according dito, may malalang sakit. Pakinggan na lang natin, mga kadunatics. In Bisaya, I may translate some of the words, mga kadunatics, but I would not promise all. Eto, pakinggan natin. Kinsa tong nagtug-an og mga kamatuoran or informasyon mahitungod sa nagbuhat og korupsyon, mao na hinoy himuong bati, maoy sigihag imbestigar. Pero kadtong ilang gisulti nga maoy naghimo sa korupsyon, maoy hayahay kayo, maoy dili maunsa, ingon ana ka twisted ang atong justice execution dinhi sa atong nasod karon. Mamatay man gina sila nga nidaot ra man ang ilang mga naong karon. Ang uban ana nangasakit nagkanser, mga hango lang gyapon kay dungog bisag ang naong nila nang lagom nagmaayo kay nadaot na sa ilang mga tambal. Tiwasonon na kay mga naong. Ala hango lang gyapon kay dungog, mga bakakon lang gyapon kayo. Moabot yung mga panahon mamatay ang ginagawa. Ang sabi niya na ni Father na yun pa yung mga taong nagsasabi ng katotohanan to fight against corruption. Yun pa yung binabaliktad ngayon, mga kadunatics. Yun pa yung mga tao, mga kadunatics, ang kinakandem ngayon, while yung mga taong ina-address, mga kadunatics, na gumagawa ng kasamaan ay napakahiyahay daw.
napakayakay, pabiyahe-biyahe lang mga kadonatics, while yung mga nag-akusa with evidences ay yung mga kinukulong, tinutulugsa, dinidiscredit at iba pa mga kadonatics. Ganyan daw ka-twisted ang ating pamahalaan mga kadonatics. Di ba? Totoo naman. Ilang beses na nating nabanggit yan mga kadonatics. Kaya there would be a time na sabi ni pare na nagkakasakit na kayo at mamamatay din kayo. Nag-iiba na yung itsura nyo. Ay kung panoorin nyo si BBM ngayon mga kadonatics sa bagong interview niya, ay talagang namamayat siya. What if lang ito lang mga kadonatics, hypothetical question. What if kung may mangyari kay BBM? Do you think si Inday Sara ang tawag dyan? Kasi in our constitution mga kadonatics, automatic yan ang vice president na hahalili Do you think they will allow it? Comment down below. Diretso. Kapag pamalandong sa panahon sa Kwaresma, ang atong mga pagbasa, ang Ebanghelyo nakasintro gyud. Mao ginay common nga mahitabo. Kung atong tanawon ang kinabuhi sa usa ka taong matarong dinis kalibutan magantos. Pobre na siya, masakiton, daog-daogon, binuangan, usay patyon. Unya kanang kasagaran sa mga dautan, kanang mga makasasala, kasagaran gyud dinhis kalibutan nindot na sila og kinabuhi. Dato, sikat, mao'y mga powerful, mao na sila mga isog, mao gina sila murag masunod, sikat kay na sila, usa nila kabuhat, pakpakan gina sila, ay di ka mo pakpak, patyon sad ka, nana. Totoo naman talaga, biblical yan mga kadonatics, according ni Jesu Cristo. Ang sabi niya, in the end times, you will be shaken because of my name. People will mock you because of my name. Totoo yan mga kadonatics. Sabi ni Father na yung usually, yung Bible characters mga kadonatics, especially yung 12 disciples, ay grabe yung pinagdaanan nila mga kadonatics. Sobra. Yung people, saint people mga kadonatics, ay yun yung mga binabatikos, yun yung mga, inaapi. While daw yung mga gumagawa ng masama ay talagang mga kadonatics mayaman, powerful, ma-impluwensya, sikat. Yun mga kadonatics. Yan yung parang norm. Or hindi natin sinasabi lahat mga kadonatics, pero mostly. May kamoy akong papilion unsa may inyong ganahan. Hayahay nga kinabuhi o magantos. Ana. Kung normal gyud, ganahan gitang hayahay. Normal na. Pero kung wais ka, bright ka nga pagkatao, dili ka bugo, pilion gyud nimo kadtong kinabuhi nga maghatod nato adtong gitawag og kalipay nga way katapusan. Amen. Kung wais ka ba, bright, dili ka bugo. Amen. Mao na ang gitudlo sa atong salmo. Yeah, totoo naman talaga. Mga kadonatics, anong yung wealth natin, yung pera natin, hindi natin yan madadala sa langit. Yun, according nga sa song, di ba? Hindi mo madadala sa langit yan. Lahat mga kadonatics, if you are being wise, normally kasi mga kadonatics, gusto talaga natin yung marangya ang buhay. Kahit sino naman. Pero if you are being wise and smart mga kadonatics, you are choosing life. The life that would credit you to heaven mga kadonatics. That is something not easy, but it's very possible mga kadonatics. Bulahan gid ang tao nga dili unsa to? Bulahan sila
nga mahadlokon sa Ginoo kanang dili magsunod sa tambag sa dautan. Kaya kini mong dautan mga igsoon, mura ni bright bugo di ay. Ang kinisang mga bright nga mga buutan, tanaw na to murag bugo bright di ay. Kinsa may mas bright nga grupo karon, Marcos, Duterte o Pinklawan? Secret. Secret. Na siya. Kinsa may mas mudawat og pag-antos nila, relax ra kaayo, Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawan's Group. Secret. Ikaduha nga atong tanawon, ang tao nga matarong maghatag gid nag kaayuhan sa katilingban. Katilingban. Ang taong dautan kanunay naghatag og problema sa katilingban. Problema. Kinsa maroy naghatag og problema sa atong nasod? Mga Duterte, mga Marcos o mga Pinklawan? Yeah. Secret yapon. Secret. Kinsa may Sino daw ang nabibigay ng problema sa taong bayan mga kadinatics, ang Pinklawan Group, Loyalists, BBM, or mga Duterte? Yan. Di ba? Naghatag og mga solusyon sa mga problema sa atong nasod, ang mga Marcos, Sino mga ang bibigyan ng Duterte solusyon? o Pinklawan? Secret. Di ba? Pagkaabot na sa panahon, diin ipakita na sa Ginoo ang iyang tinuod nga authority. Matod pa ni Kristo, wala na dito'y dato, wala na'y kabos. Ang sukda na lang dito, unsay imong binuhatan dinhis kalibutan. Nya, ang nahitabo ni Lazaro, nga daghanin taong kaignuka, nya, naghuwat lag mumho, gikan sa lamisas dato, pag-abot na dito sa ikaduhang kinabuhi, unsa may hitabo, dito na siya skiliran ni Abraham sa lamisa sa langit. Wa nay gutom, wa nay uhaw dito. Ang dato na purting nindutag sulob, siging gapistas iyang lamisa, kaon left and right. Ay so dito sa impyerno nangayo na lagto sa tubig. Unsa man ang to sa tubig? Slat. Unsa man ang mumho? Slat. Kung di ka mo palit og slat karon, na magpangayo gyud ka ana. Nya di ra ba jud katagaan kay matod pas Ginoo, oy di man makatabok ang gikan diri nganha, di nakatabok. Wa na gyud kay pag-asa. Nya ikaw sa diha mo tabok sa kadiri, di sad pwede. Pasabot mga igsoon, ang final judgment nato is to separate the bad and the good. Nya wala na ginay panahon sa pagkausab. Wow mga kadonatics, ang ganda ng mensahe ni Father mga kadonatics. When the final judgment comes, which I know that already mga kadonatics because I studied the Bible as well, no? Nung sa college ako, there would be no changes mga kadonatics. Kung the bad remains bad, the good remains good. Kahit pa umiyak ka ng dugo mga kadonatics, there would be no changes anymore. There would be no forgiveness of sin. And you know what? That is one thing that is very scary mga kadonatics. We would not know na judgment day na pala. Kasi according to sa Biblia mga kadonatics, lahat ay normal na nangyayari yan. Yung gawain ng tao dito sa lupa mga kadonatics ay normal habang nangyayari itong judgment day. But of course, there would be signs and events mga kadonatics na we can say that this judgment day is fast approaching. And di ba? Sabi, take heed, be observant. Be observant mga kadonatics because the coming of Christ is like a thief in the night. No one, even the Father, Jesus Christ will come. Pero there would be signs.
Anyway, thank you so much mga kadanatics, and comment down below. Babasahin natin yan. God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.